guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga ugali ng mga amo na employer dito sa Hong Kong? So number 1 is kuripot. Ayan. So karamihan talaga lalo pagka Chinese. Ayan, kuripot talaga sila malala. Ayan. Kasi kahit yung amo ko, tinitiis niya yung tanghalian niya na wala siyang kain. Ewan ko, umagahan wala siyang kain, tanghalian wala siyang kain. Ayan, so sa hapunan, gutom na gutom yan siya. Ayan, so hindi ko alam kung may pera siya o wala. Kuripot nga. Ayan, so parati niya sinasabi na wag na daw siya mananghalian. Sabi niya, sabi ko minsan, gusto mong kumain ma'am, tanghalian? Sabi niya, walang pagkain sa ref. So, ayaw niya, ayan, so hindi siya kumakain, minsan yung tinapay lang and then nagugutom siya agad. So pag uwi niya sa hapon, pag sundo niya ng anak niya, pag uwi niya, kain siya ng kain ng mga kung ano-ano, yung mga dried mango, chocolate, ayan, so yan yung mga kinakain niya kasi nga wala siyang kain. So karamihan talaga dito kuripot, kaya expected nyo na yung mga magpupunta dito, itatak nyo na sa isip no na kuripot sila para pagka in case na ganun nga yung ugali nila is hindi na kayo magtataka and hindi na kayo mag-e-expect. Ayan, so wag kayong mag-expect na galante sila dito. Kung galante yung amo mo, pasalamat ka na lang. Ayan, so yung kaibigan ko, pagdating niya binibilhan siyang shampoo, sabon, ayan, so binilhan siyang damit, ayan, so may mga ganun talaga. And yun nga, pagkabago ka, mabait sila, pero sa katagal-tagalan, lumalabas din yung mga ugali ng mga yan, antayin nyo lang. So, may mga ugali talaga sila sa katagal-tagalan, ayan, so, wag nyo nang anuhin, halos lahat talaga yan sila, malala. Pangalawa is, OC, ano ba tawag no, maselan, ayan, so grabe yung selan nila dito, halos lahat ng mga galing sa labas na hindi naman nila pinagkukuha, nasa bag lang, lilinisin mo yan ng parang wipes nila na pang COVID, ayan, so yan yung gagawin mo kada uwi nila, ang dami niyan, minsan tatlong bag lilinisin mo, kaya pag day off ko, kailangan uuwi ako ng mga alas 4 kasi wala pa sila niyan, alas 4 ng hapon, mauna na ako, and then linis ako dyan ng sofa, ng walis, and then mag-refill ako ng tubig, and then akyat ako agad dito sa kwarto ko. Kasi pagka naabutan nila ako sa labas, mahiya ka naman na pumasok ka na hindi mo nilinis yung mga bag nila. Tatlo yan, mauubos yung oras mo dyan. Kaya akyat ako agad, kailangan mauna ako. Kaya pag gumala ako, siniset ko na talaga sa sarili ko, 3:30 or 4, kailangan makaalis na ako, biyahe na ako pa uwi. Ayan. So, napakasela nila dito, and yung mga gamit nila, konting plastic pa yan isa-isa, tsaka napakakalat. Ayan, makalat talaga. Hindi naman pwedeng ipagtatapon mo lahat yan, kasi kung ako, pinang-shoot ko na lahat yan. Minsan nakakadiskarte ako, tinatapon ko yung ibang mga walang kwentang bagay. Ayan, katulad ng mga laruan ng mga sira na. Ayan, napakahilig nilang mag-koleksyon ng mga sira na mga gamit na. Ayan, so tinatapon ko yan paunti-unti. So pag hinanap, sabi ko na lang nawawala ata, hindi ko makita. Ayan, hinanap ng bata. And then pang-apat na ba tayo? Ayan, so merong ibang mga amo na napakasalbahe. Ayan, so ayaw nila na mag-CR ka na pag nakapasok ka na ng kwarto mo sa gabi. Ayaw na nila na mag-CR ka na. So yung iba is nakakaihi na ng dugo sa kakapigil ng ihi nila. May mga amo na ayaw nilang lumabas ka na kasi maingay daw pag nag-flash. Ayan, lalo na yung mga isa lang yung CR sa loob ng bahay. Mahirap yung iba kasi ayaw na talaga nilang pag-CRin kapag ginagawa na diskarte ng ibang mga katulong dito is nagdadala sila ng plastic sa loob ng kwarto and umiihi sila dun. Yung iba naman umiihi sa cup noodles. Ayan, matatawa ka na lang talaga. And may isang katulong na ingat siyang umihi kasi nandun yung kwarto niya sa parang cabinet, nandun siya sa taas, so umiihi siya, and nasa sala lang din natutulog yung amo niyang lalaki. So mamaya kasi naririnig yung ihi niya, pero diskarte ng iba guys, cup noodles. Ayan, pero ako hindi ko talaga kaya, pero minsan naiinis din ako sa sarili ko kapag ihi na ako, kasi aakyat pa ako dito, 'di ba? Aakyat pa ako sa taas, nandiyan pa yung kwarto ko, sa lalabas pa ako,
and then si CR. Ayan, minsan alas 2 ng madaling araw, naiihi talaga ako. Naiinis ako pag naiihi ako na araw ng day off ko and mga alas 8 nandiyan na sila sa labas kasi nahiya na ako lumabas. Minsan nagpipigil ako. Pero hindi ka talaga makakatulog kapag hindi ka nakakaihi. Kaya kailangan umihi talaga. Meron akong lata dito pero hindi ko pa na-try umihi sa ganyan. Lumalabas talaga ako. Pero yung iba guys, cup noodles, ayan. Kung hindi kayo pinapag-CR ng amo nyo sa gabi, magdiskarte kayo, magdala kayo ng cup noodles na extra or may iba arinola, ayan. So mahirap talaga pero kaya. Ayan, yung iba dumidiskarte para sa ihi nila. May mga salbahe palang amo na ganyan, no? Natatawa na lang ako pag nakikita kong mga comment and mga ano nila, hinaing nila. And last, ano pa nga ba, yung mga ugali ng amo dito is iniisip nila na sinasahuran ka nila kaya hindi nila na-appreciate yung ginagawa mo. Alam mo na dapat yan sa sarili mo na huwag ka nang mag-expect na purihin ka ng amo mo sa mga bagay na ginagawa mo. Kahit anong sipag mo pa dyan kasi para sa kanila is gawain mo yan. Binabayaran kita para gawin yan. Kaya huwag ka nang mag-expect na kahit anong very good job yung ginagawa mo. Purihin mo na lang yung sarili mo para at least hindi ka masaktan. And halos karamihan sa mga first timer dito nagbe-break ng contract, hindi matiyagain. Ayan, so ayun yung mga complain nila dito. Ayan, so kailangan guys, tiyaga talaga and para ma-motivate mo yung sarili mo na magpatuloy sa pagtatrabaho kahit na parang stress ka na, nalalagas na yung nakakalbo ka na sa stress. Ayan, so isipin mo parati yung pangarap mo kung ano, kung bakit ka nandito, yung hirap na pinagdaanan mo bago ka nakarating dito, yung mga utang mo. Ayan, para ma-motivate ka na magtrabaho and kaya pa, laban pa. Ayan, so ano pa nga ba, yung iba guys is salbahe yung alaga. Ayan, so yung alaga nila, lalo yung alaga ko, para sa kanila is salbahe na to, pero sa akin nakakaya ko naman siyang pasunurin. Pero merong time talaga na sobrang abnormal talaga to niya. Konting bagay, halimbawa hindi mo nasarado yung inuman niya ng tubig and then iiyak yan siya, parang tanga, di ba? Napaka-konting bagay, pwede namang sabihin sa'yo na isarado mo. Ayan, sarap talagang disiplinahin, pero minsan na ano lang ako. Ayan, na ano, kasi ayaw nila ng dinidisiplina. Kaya minsan napapahiya tong nanay lalo sa madaming tao. Sisigaw to pagka sobrang galit niya. Masilosin to siya, parang nanay niya, silosa. Ayan, so pumunta kami sa hospital and nagulat kami paglabas. Nandun kami sa waiting area and may lumabas sa kwarto and yung lumabas is kaidaran niya na bata, yun pala first cousin niya. Ayan, so anak ng kapatid ng amo kong babae, so nandun din pala sila. Ayan, so meron akong doon nakilala, Pinay din yung helper nila kaya nakilala ko siya. Ayan, so paglabas, ayun, maganda yung bata na yun, medyo mataba and then tahimik lang siya. So kumakain yung alaga ko sa upuan, tumabi yung bata. First kasi niya yon. Ayan, so tumakbo agad yung alaga ko papunta dun sa nanay. Parang siya, ayaw niya ng may ibang gusto yung nanay niya or ayaw niya ng may ibang gusto niya siya lang yung apple of the eye parati. Ayan, so tumakbo siya dun sa nanay niya and galit na galit siya dun sa bata. Yung bata naman may dalang drawing book, nagdo-drawing lang siya. So tumabi yung helper na Pinay din and then nagdrawing sila dun sa katapat namin na upuan and kami dito. So tahimik lang ako and sabi ko, classmate niya ma'am. Sabi niya hindi, niya yan, cousin niya, sabi niya ganun. So ayun, kumakain yung alaga ko pero masama na yung tingin niya dun sa bata. Ayan, tapos maya sabi ng bata, sabi niya sa helper niya, ako si Elsa, kasi nagdo-drawing sila, ako si Elsa, ikaw naman si Ana, sabi niya ganun. So natawa ako and then natawa din yung amo kong babae. Napansin yun ng alaga namin and galit na galit siya sa amin, lalo na sa nanay niya. Parang pinapagalitan niya bakit yun yung pinapansin. Ayan, so nagsimula na siyang sumigaw siya and nakakahiya. Siguro hindi nahiya yung amo kong babae, pero kung ako yung nanay, nahiya ako ba't ganun yung ugali ng anak ko. Ayan, so sumigaw siya and umiyak siya. Tapos nagsimula na silang nagdiskusyon na ganon hanggang sa uminit na yung ulo niya, ganon. So nagsimula na siyang umiyak, mainit na, lahat na lang pinapansin niya. Ganon nga yung amo kong babae. Ayaw niya gusto niya siya lang parati yung bida-bida and ayaw niya, silosa siya kaya ganon. Pero gustong-gusto ko yung alaga ng
isang helper, yung bata na yun, mabait kasi disiplinado ng nanay at tatay. Isa lang din siya pero disiplinado siya kaya walang problema. Yung sa bata na alaga ko, pinapabayaan kasi nila kaya yung ugali minsan hindi mo na maano. Pag gusto niya talaga and napapasunod, napapaluhod niya yung mga parents niya. Ayan, so sabi nga nung katulong, malas daw ng susunod na helper. Ako nga daw kasi nakasama niya tong bata nung pumunta sila sa bahay ng grandparents and then nakita niya kung gaano to kakulit. Ayan, so pag kumakain, siguro 2 oras kaming mag-usap or mag-utuan para maubos niya lang yung pagkain niya. So nung nandun, galaw daw to ng galaw habang kumakain. And yun nga, pagka may ibang bata sa bahay ng parents, ng grandparents, silosa siya. Lahat ng bagay pinapansin niya and then umiiyak siya. Gusto niya siya lang parati yung pinapansin. Ayan, kaya siguro hindi na din to nagkaanak yung amo ko kasi baka nga iniisip nila baka mapatay ng bata yung yung susunod niyang kapatid. Iba yung ugali. Kaya yung mga bata dito guys, nananakit sila. Expect nyo na yan, nanununtok. So pagka ganun, i-video nyo, sabihin nyo sa nanay, pero minsan yung nanay tumatawa lang. Walang pakialam. Ayan. So, pagka ganun, hindi nyo na talaga kaya, pwede nyo i-videohan and then mag-break kayo ng contract, ipasa nyo yan sa immigration. Ayan. So, ilagay nyo doong buong reason. Ayan. So, pag nag-break kayo ng contract guys, kasi pag nag-break kayo, mahirap na makakuha ng employer uli dito sa Hong Kong, lalo pagka walang valid na reason or hindi ganun kabigat yung reason, lalo yung reason mo is homesick lang, depression, hindi ka na makakabalik dito sa Hong Kong noon, mahirap na makakuha ng employer. Kaya pagka may mabigat na dahilan kaya kayo nag-break, halimbawa sinasaktan kayo ng alaga nyo or ganyan, kulang kayo sa kain, kulang kayo sa tulog, ganyan, patayan yung trabaho, magawa kayo ng 3 papel para sa break contract na termination letter, and then yung first na letter para sa immigration, doon nyo ilahad yung buong detalyo kung bakit kayo nag-break ng contract and ihulog nyo doon sa mailbox ng immigration. Yung sa amo nyo na letter is ilagay nyo doon depression or ano-ano lang. Ilagay nyo doon yung mild lang, yung sabihin nyo lang na depressed ka kaya ka uuwi, na homesick. Pero sa immigration, ilalahad nyo doon yung buong pangyayari bakit kayo mag-break ng contract. And then isa para sa'yo, homesick lang din ilagay mo. Basta sa immigration, isure nyo na nakalahad doon yung buong detalye. Kung meron kayong picture na sinasaktan kayo, may pasa kayo na sinaktan kayo ng bata, maglagay na din kayo ng picture doon para in case alam ng pag nakita yung record. Kasi pag nag-break kayo ng contract and then maunahan kayo ng amo nyo ng complaint na tamad kayo, magnanakaw kayo, ganyan, kahit hindi totoo, pero sila yung naunang mag-complain sa'yo doon, manira sa'yo, mahirap ka na talaga makakuha ng trabaho dito sa Hong Kong. So, ayun lang guys, and then if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!